Magandang hapon po. Nahuli at hindi na nakapalag sa pulisya sa Antipolo City ang isang lalaking inireklamo ng pangmomolestya sa isang minor de edad. Gigil ang ina ng biktima nang nakaharap ang suspect na nagpanggap daw na abogado. Nakatutok si EJ Gomez. Sa entrapment operation ng Antipolo Component City Police, arestado ang lalaking ito sa reklamong pangmomolestya sa isang menor de edad. Kasama ng pulisya ang mismong biktima na 10 taong gulang na bata nang nakipagkita sa suspect na na-corner at di na nakapalag sa mga operatiba. Actually, yung family nag-set up at kami ay gumabay lamang sa kanila. Nag-meet sila at positively identified na siya yung subject ng warrant. Sa pagharap ng mag-ina sa suspect, sampal agad ang inabot nito. Base sa investigasyon, 2022 nang nakilala ng ina ang suspect na nagpapanggap bilang abogado. 2 years ago, may parang gumagamit ng account nung sa Facebook or sa Google account. Nung pinuntahan po nila yung lawyer na in-endorse, ay ang humarap itong suspect. Nagtatrabaho raw sa law firm bilang clerk ang suspect. Hindi siya law practitioner, hindi siya registered. May mga pagkakataon daw na pumupunta ito sa bahay ng biktima at doon ginagawa ang pangmomolestya. Itinanggi ng suspect ang mga paratang. Wala pong ganun. Pumunta ka rin sa bahay nila? Hindi po. Wala pong ginagawa. Wala po. Habang nasa istasyon ng pulis, umamin ng suspect na may kinakaharap itong kasong pagpatay. Inilabas ang warrant of arrest laban sa kanya Nobyembre 2023. Nakakulong sa detention facility ng Antipolo City Component Police Station ang suspect na mahaharap sa patong-patong na kasong murder, acts of lasciviousness at paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation at Discrimination Act. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Daan-daang libong pisong nalustay sa sugat ng isang naarestong collecting officer sa Cebu City. Ang kanyang ginamit na pera hindi kanya, kundi pampasweldo pala sa mga katrabaho. Ang pag-aresto sa suspect tinutukan ni John Consulta Exclusive. Agad nagtungo mga tauhan ng Police Station 2 ng Cebu City sa bahagang ito ng lungsod para aksyonan ang sumbong na qualified theft. Kayo against or bato or pabor din sa korte? Inaresto ang 35 taong gulang na suspect na ayon sa nagreklamo ay nadispalko ng daang-daang libong piso na pampasweldo raw sa mga empleyado ng kumpanyang pinagtatrabahuhan nito. Certain security agency na nagsusumbong na nagastos nga daw po ng isang collecting officer nila sa casino yung dapat pampasahod nila sa kanilang mga tao. Galing daw ang pera sa koleksyon sa mga binabantayang kumpanya ng kanilang security agency. Pina-withdraw raw ito sa suspect sa bangko. Pero ang suspect dumaan daw muna sa casino at nagsugal gamit ang pera. Almost 400,000 pesos na dapat pampasahod sa mga trabahante nila. Kasalukuyan nakakulong sa Cebu City Police ang suspect na nagsisisi na raw sa nagawa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Abiso po sa mga motorista, may nakaambang big-time oil price hike sa susunod na linggo. Posibleng tumaas ng halos 2 piso ang kada litro ng diesel, habang 70 hanggang 90 centavos naman ang nakaambang taas presyo sa kada litro ng gasolina. Nauna lang sinabi ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau na ang pagsipa ng presyo ay dahil sa inaasahang pagtaas ng global demand, mas mabilis sa pagbaba ng inventaryo ng US crude at pagbawas sa export ng langis ng Saudi sa China. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.